Punit-punit at sira na nga yung mga shower curtain na pinantakip ko doon sa pader sa laundry area. Kaya kailangan na talaga niya mapalitan dahil nag-uulan-ulan pa rin sa amin. So nag-prepare lang muna ako ng tubig. Pupunta nga pala kami ng mall. So ginamit ko na nga itong bagong dating kong terno na damit. Alam mo, gustong-gusto ko tong terno na to. Nalaban na to ni Pinggoy. Galing to sa Sampayan. Kaso nung pagkasuot ko, hindi pala siya cotton. So kung hindi ka nasa aircon or hindi ka sa mall pupunta, ang init niya sa balat. Yun lang yung ayaw ko sa kanya. How I wish may cotton na ganitong terno. Kasi, alam mo yun, kapag magmumall ka, mag-grocery ka, hindi mo na kailangan mag-isip na, ano ba iti-terno ko dito? Kasi, terno na nga sila. Tapos, may ibang colors pang available na nasa around 250 yung terno. Dito nga pala kami napadpad sa Southwoods Mall kasi napag-desisyon na namin ni Pinggoy na yung shower curtain na lang yung bibilihin namin. Ito rin yung same na shower curtain na nabili namin almost a year ago. So, in fairness naman, tumagal siya ng almost 1 year bago nagkapunit-punit ng tuluyan. So, feeling ko naman worth it kasi nasa 350 pesos ito. So, kung isang taon naming nagamit, parang piso kada araw na. So, ayun lang. Naghanap sana ko yung ibang color nito like light gray naman para may iba at saka para hindi ganun kadumihin. Kaso wala. May gray doon pero iba na yung material niya. Tapos eto si Kowa, nagpahabol pa ng toy. Nakakaloka dahil ang toy na pinabili niya, hindi yung mga dolls, yung mga ganun. Sasakyan. Dati, nung nag-mall kami sa Robinson's Galleria, ang pinabili niya yung parang bakho na laruan. Ngayon naman, train. Cute. Kung sakali man na lumaki yung mga anak ko na mawili sa sasakyan at magkaroon ng interest mag-drive ng sasakyan for the go, for the support ako dyan kasi ako hindi ko kayang mag-drive ng sasakyan dahil napaka-nervyos ako. Ganito na nga pala yung itsura ng laundry area namin. Pagpasensyahan nyo na, tambak ang labahin. Alam nyo naman, nag-uulan kaya hindi ka talaga makalaban ng tuloy-tuloy. Tapos yung mga sinampay, ang tagal bago tuyo. Meron naman akong clothes dryer na pwedeng magamit. It's just that ang inayang ako kasi magkukonsume pa ng kuryente. Wala naman kaming, hindi naman rush na magpatuyo ng damit. Inalis ko na nga muna itong mga laundry basket, pati na rin itong itim na sampayan para makagalaw ako ng mas maayos dito at matanggal ko nga yung mga luma at sirang shower curtain. Every time na napapakita ko sa vlog itong ladder, meron talaga na nagtatanong ng link nito. So from Black Up po ito. Sa Black Up lang merong ganitong 6 steps nga na ladder. Yung sa Orange Up siguro mga 3, 4, 5 steps lang. So bali ito nga pala yung nabili namin sa Mr. DIY shower curtain cortina de dukha. Grabe naman de dukha talaga. So ayan siya, unwrap ko lang siya real quick. Maganda yung quality nito. Kung gagamitin mo siya sa banyo, like partition sa shower area at sa toilet, maganda siya, panigurado magtatagal. Lumihin lang talaga kapag puti. So kung masipag ka naman magkuskus, pwedeng-pwede na ito sa inyo. So ayan na nga, tinanggal ko na yung dalawang sirang shower curtain dito. So buti nga nung kinakabit ko to, hindi nag-ulan-ulan kasi iniisip ko baka mamaya madulas naman ako dito sa ladder kapag nabasa nga ito ng ulan. So ang nangyari pala, nandun kami sa mall kanina. After na Mr. DIY, bumili kami ng perfume ni Pinggoy sa Ian Darcy. Tapos, dumaan kami ng grocery. Bumili kami ng kung ano man. Tapos, nagulat ako, may nag-hi sa akin. Hi ate, nanonood ako sa'yo. Hala, yung cashier sa Robinson Supermarket. Nag-hi sa akin. Thank you. Hi ate. Thank you sa panonood ha. Then, dumaan kami sa kabilang bahay. Tapos, ayun nga, saglit lang kami doon kasi antok na antok ako. Tapos, pagka-uwi nga, ito inasikaso ko pa to. And then, after niya, naligo talaga ako dahil parang ang lagkit ng pakiramdam ko. So, ito kinabukasan na nga. Thank you, Mama. Grabe naman talaga yung may pakape pa nga. So anyway, pagkatapos namin mag-breakfast, eto na nga, nag-prepare na nga si Pinggoy ng gagawin niyang mango graham float. Initially, ako talaga dapat ang gagawa niyan. Kaso, parang pagod na pagod talaga yung katawang lupa ako. Sabi ko, Lalabi, ikaw na nga gumawa nito. So ayan, for the ayos na nga siya ng mga ingredients dito. Grabe naman talaga yung pa-presentation ng mga ingredients dyan. Naka-line up pa talaga yan para maganda daw sa camera. So nilabas ko na nga itong hand mixer. Ito yung nag-iisa naming hand mixer sa bahay. Ang ganda nga kasi ang daming attachment tapos may kanya-kanyang lagayan. Tapos naisip ko dito na lang namin ilalagay yung gagawin ni Pinggoy na mango graham float. Gagamit pala kami dito ng 2 lata ng Nestle all-purpose cream at 1 lata naman ng kondensada. So I think kahapon pa yata nailagay ko na sa ref ito. So chilled na nga itong all-purpose cream natin. Who made the mess? Kowa! Ate! Kowa! Ate! Kowa! Ate!
Para clear yung lababo, hinugasan ko na nga rin yung mga tambak dito. And then, meron kami bagong food processor. Ito na talaga yung magiging food processor namin sa bahay. Pinagbawalan na naman ako ni Pinggoy na ipamigay at ibenta ito. Kasi, importante sa kanya to. Kaya minsan kapag bigla na lang, love, ibibigay ko to kay love, ibibenta ko to, nagugulat siya. Kailangan natin yan. So, ayun, nagdurog lang siya ng ilang graham crackers para maging, siya, pang toppings ba. So, dito pala sa stainless na tray, 4 lang ang kasya. So, tinry niya nga yung ibang pwesto nito. 4 lang talaga yung makakalapat ng maayos. So, ayan na nga, at siya na nga ang nag-layering dito. Nung nagpunta kasi kami ng Landayan Palengke, nakabili nga kami ng 5 pirasong mangga. So, ayun nga, naisip ko na, bakit kaya hindi tayo gawa ng ganito? Kasi parang matagal na nga nung huling beses na nakagawa kami ng ganito. Tapos, nagtalo pa kami ni Pinggoy dyan. Sabi ko kasi, mas maganda na yung nasa taas yung mangga para mas appetizing nga. Sabi niya, diskarte ko. Okay. Ganun lang ng mga kapeti yung mga pinag-aawayan namin minsan. So, for this mango float, siya ang bahala sa design dahil kanya-kanyang trip tayo. Hindi pala ganun kadami yung magagawa ni Pinggoy. Isang malaking tray, tapos isang maliit na tub na ibibigay namin sa kabila. So, right after niya ngang magawa yun, ma-freezer yun, tinalian niya pa ng buhok yung mga bata. Tapos, nag-ready na nga sila dahil pupunta na sila sa kabila. So, eto na nga, chinek ko nga yung ginawa niya at eto yung finished product. Kailangan lang niyang tumigas pa. And then, eto namang maliit na tub, eto yung dadalhin nila sa kabila para makatikim din sila doon. So, pagkaalis nga nila, sabi ko talaga, for today, eto, hahayaan ko na yung sarili kong mag-binge watch dahil ilang araw ko nang kinukuda ito. So, kumain lang din pala ako dito ng tuna at saka kanin. Tapos, ito yung magiging dessert ko. Tapos, dito lang ako sa kwarto, chill. Gusto kong makapag-recharge ng katawan ko. Gusto kong mag-relax lang. Kasi, next week, marami akong aasikasuhin na for sure, mapapagod na naman yung katawang lupa ng mamshi nyo. So, ayan, alam mo ba, habang nanonood nga ako dito, kasi nakabukas yung aircon, tapos nanonood lang ako sa projector, kumakain ako ng kanin na may tuna, meron akong dessert. Grabe talaga, parang napapaisip ako, grabe Lord, thank you so much. Sobrang sarap ng pakiramdam na ganito yung makapagpahinga ka. May cheese it pa ako on the side kasi medyo maalat na nga yung cheese it ngayon. Bakit kaya gano'n? So, ayun lang, sobrang grateful lang ako ng mga oras na yun na parang ang sarap lang makapagpahinga once in a while. Napakasimple lang naman yung gusto ko. Ganito lang, chill lang. So, ayun lang naman yung mga kaganapan for today. And kung nagustuhan yung ganitong vlog, don't forget to follow, like, and share.